Nais mo bang alamin kung paano ang pagpapantig ng mahabang salita? Panoorin ang bidyong ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before we proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Magandang araw mga bata! Ating alamin kung ano ang pagpapantig. Ang pagpapantig ay paghahati ng salita sa pantig o mga pantig. Ito ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbibigkas ng salita. Narito ang mga dapat tandaan sa pagpapantig. Una, ang pagpapantig ay paraan ng pagbabahagi ng salita sa mga pantig. Kapag magkasunod na dalawa o higit pang patinig sa posisyong inisyal, medial, pinal na salita, ito ay hiwalay ng mga patinig. Halimbawa, aalis. Ang aalis ay mayroong dalawang patinig sa posisyong inisyal. Kaya, paghihiwalayin natin ito. Ang pantig ng aalis ay a-a-lis. Isa pang halimbawa, totoo. Ang totoo ay mayroong dalawang magkasunod na patinig sa posisyong pinal. Kaya, paghihiwalayin natin ito. Ang pantig ng totoo ay to-to-o. Kapag naman may dalawang magkaibang katinig na magkasunod sa loob ng isang salita, maging katutubo o hiraman, ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawa ay sa patinig na kasunod. Halimbawa, pinto. Sa pinto ay magkasunod ang katinig na N at T. Kaya, paghihiwalayin natin ito. Kaya, ang magiging pantig nito ay pinto. Isa pang halimbawa, sobre. Ang sobre ay mayroong magkasunod na katinig na B at R. Kaya, paghihiwalayin natin ito. Ang pantig ng sobre ay sobre. Kung may tatlo o higit pang magkaibang katinig na magkasunod sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huli ay sa patinig na nakasunod. Halimbawa, eksperimento. Sa eksperimento, magkakasunod ang katinig na K, S at P. Kaya, pagsasamahin natin ang K at S at ibubukod ang katinig na P. At ang magiging pantig nito ay eksperimento. Kapag ang una sa tatlong magkasunod na dalawa ay alinman sa BL, BR at PL at ang unang katinig ay M o N, ito ay kasama sa sinusundang patinig at ang huling dalawa ay sa kasunod na patinig. Halimbawa, asembleya. Ang dalawa sa tatlong magkakasunod na katinig ay B at L at ang unang katinig ay M. Kaya, paghihiwalayin natin ito. Ang pantig nito ay asembleya. Isa pang halimbawa, alambre. Ang dalawa
sa tatlong magkakasunod na katinig ay B at R, at ang unang katinig ay M. Kaya paghihiwalayin natin ito. Ang pantig nito ay A, lambre. Kapag may apat na magkakasunod-sunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawang katinig ay kasama sa patinig na sinundan, at ang huling dalawa ay sa patinig na sinusundan. Halimbawa, ang apat na magkakasunod-sunod na katinig ay KS at KL. Ang unang dalawang katinig na KS ay kasama sa unang patinig na sinundan, ang E, at ang huling dalawang katinig na KL ay kasama sa patinig na sinusundan na U. Kaya ang pantig nito ay eksklusibo. At ngayon mga bata, dumako naman tayo sa mga dapat tandaan sa pag-uulit ng pantig. Kapag ang unang tunog ng salitang ugat o batayang talasalitaan ay patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, alis. Patinig na A ang unang tunog ng salitang ugat. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya, ang magiging pantig nito ay lis. Isa pang halimbawa, ambon. Patinig na A ang unang tunog ng salitang ugat. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya, ang magiging pantig nito ay ambon. Kung ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa KP o katinig-patinig, ang katinig at ang kasunod na patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, lakad. Ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa katinig na L at patinig na A. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya, ang magiging pantig nito ay lakad. Isa pang halimbawa, basa. Ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa katinig na B at patinig na A. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya, ang magiging pantig nito ay basa. At kung ang unang pantig ng salitang ugat ay may KK o cluster ng katinig na kayarian, dalawang paraan ang maaaring gamitin. Una, inuulit lamang ang unang katinig at patinig. Halimbawa, piso. Ito ay may katinig na P at patinig na I. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya, ang magiging pantig nito ay piso. At sa pangalawa, inuulit ang cluster ng katinig kasama ang patinig. Halimbawa, plancha. Ito ay may cluster ng katinig na PL at patinig na A. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya, ang magiging pantig nito ay plansyahin. Isa pang halimbawa, prito. Ito ay may cluster ng katinig na P at R at patinig na I. Kaya, ito lamang ang ating uulitin. Kaya,
Ang magiging pantig nito ay pri-pri-tu-hin. At ngayon mga bata, subukin natin ang inyong natutunan. Sagutan ninyo ang unang pagsasanay. Narito ang panuto. I-comment ang tama kung wasto ang pagkakapantig ng mga salita at mali kung hindi. Maaaring i-post ang video upang kayo ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ba kayo ng perfect score mga bata? Magaling!